Alleluia, 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 Alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang tanghali. No? Mga kapatid, hindi natin makakaila ang kabutihan ng Diyos. Alam natin na sa simula't simula pa lamang, ang Diyos ay tunay na mabuti. Nung tayo ay sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkakasala, dahil sa kabutihan ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang nag-iisang anak. Ipinagkaloob sa atin si Jesus. At si Jesus, ano ang ipinagkaloob sa atin? Ipinagkaloob sa atin ni Jesus ang kanyang buhay. At paano ipinagkaloob sa atin ni Jesus ang kanyang buhay? Inialay niya ang kanyang buong sarili. At mapapansin po natin mga kapatid, kahapon hanggang ngayon at sa mga susunod na araw, mapapakinggan po natin ang Ebanghelyo na kung saan si Jesus ay inihahantulad niya ang kanyang sariling buhay bilang isang tinapay. Tinapay na nagbibigay buhay at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid, magandang tingnan kung gaano po ba kahalaga ang tinapay ng buhay sa ating mga ordinaryong buhay. Mahalaga pa ba sa atin ang pagtanggap ng Eukaristiya? Mahalaga pa ba sa atin na kapag tayo ay dumadalo ng misa, ang tinatanggap natin ay si Jesus? O baka nagiging isang seremonyas na lamang ang pagdalo ng misa at tayo ay tumatanggap na lamang ng Eukaristiya kasi nahihiya tayong hindi makatanggap. Pero mga kapatid, patuloy na ipinapaalala sa atin
na ang pagkain ipinagkakaloob ni Jesus ay pagkain na nagkakaloob sa atin na kailanman ay hindi na tayo magugutom. Pagkain na kailanman hindi na tayo mauuhaw. Pero paano natin makikita ang bagay na ito? Kung tutuusin naman mga kapatid, kapag tayo ay dumadalo ng misa at tumanggap ng Eucharistia, wala naman talagang nabubusog. May mabubusog ba talaga sa simpleng tinapay? Wala naman. Marahil nga pagkatapos mamaya, pagkatanggap natin ng Eucharistia, ang iba sa atin, magtatanghalian pa. Dahil wala naman talagang nakabubusog. Pero mga kapatid, ang kabusugang tinutukoy ng Panginoon ay hindi lamang lamang tiyan. Bagkus ang kabusugang ipinagkakaloob ng Panginoon ay ang kabusugan ng ating mga puso at kaluluwa. At paano tayo binubusog ni Jesus? Binubusog niya tayo ng pagmamahal. Kaya nga 'di ba, yung mga taong puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig, kayang tiisin ang lahat ng bagay, maski pati ang gutom. Dahil nandoon yung pag-ibig. At yun ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kabusugan hindi ng tiyan, kundi kabusugan ng ating puso at kaluluwa. At sana po, yun ang makita natin. Makatatanggap lang tayo ng kabusugan na ito kung ang tinatanggap natin hindi lamang ang tinapay, kundi ang tinatanggap natin si Jesus. Dahil kung ang tinatanggap natin si Jesus, aalisin ito ang lahat ng kagutuman, aalisin ito ang lahat ng kapaguran, aalisin ito ang lahat ng kahirapan. Makita lang natin na ang tinatanggap natin hindi lamang tinapay. Makita natin na ang tinatanggap natin si Jesus. Kaya mamaya ho, kapag tatanggap na po tayo ng komunyon, wag lang tayong tatanggap kasi nahihiya tayong hindi tumanggap. Kundi tatanggap tayo ng komunyon dahil handa ang puso at kaluluwa natin na malamnan ng pag-ibig ng Diyos. At alam natin, sa pag-ibig ng Diyos, papawiin niya ang lahat ng kagutuman ng ating puso at kaluluwa. At yan ang ginagawa ng Eucharistia. Yan ang ginagawa ng pagdalo natin ng banal na misa. Hindi man mabusog yung laman ng ating tiyan, pero ang busog sa buhay pananampalataya natin ay ang ating puso at kaluluwa. At sino ang makabubusog ng ating puso at kaluluwa? Walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.